Sigurado ka bang ayaw mo na, Aldo? Oo, Hector. Ikaw na ang bahala sa mga election campaign materials na yan. O di mabuti. Malaking tulong na rin ito sa aking pamilya. Bakit ba kasi umayaw ka? Busy kasi ako sa aking pag-aaral. Hindi ko na yun maasikaso kasi parating na ang final exams namin ngayong summer. Maraming salamat, Aldo. Kailangang manalo ang kandidatong ito sa eleksyon. Abala ang lahat, lalo na ang voting population tuwing eleksyon. Ang malalakas ang loob na kumandidato ay busy din sa pangangampanya. Ang mga youth leaders ang lagi nilang katuwang upang sila'y manalo. Katulad ni Aldo, estudyante at aktibong campus leader. Tunghayan natin ang kanyang kasaysayan dito sa Boarding House Stories. Salamat at nagawi ka sa YouTube channel na to. Pa-share na rin sa mga kapamilya at kaibigan mo kung gusto nila ang mga ganitong kwento. Dito lang sa Boarding House Stories. Aktibo bilang student leader si Aldo sa universidad na kanyang pinapasukan bilang political science student. Kahit sa mga local rallies ay aktibo rin siya, kaya nawarningan siya ng school head o ng Dean of Student Affairs ukol dito. Mr. Aldo Sandoval, last warning na to. Kailangan mag-concentrate ka sa pag-aaral mo, imbes na pagsali sa mga raling at tupagin mo. Tama na ang isang estudyanteng nadeklara bilang persona non grata dahil sa mga subversibong dokumento na nakuha sa kanya. We cannot or we don't tolerate such kind of leftist undertakings here in our university. Ipinagkatiwala ka pa naman sa akin ng mga parents mo. Alalahanin mo na alumni din dito ang mga magulang mo. At tuwaran sila bilang mga honor students noong kapanahunan nila. Gusto pa sanang makipag-argumento ni Aldo sa kanilang Dean of Student Affairs. Ngunit sinarili na lang niya ang kanyang sasabihin. Baka kasi makaabot pa ito sa kaalaman ng kanyang mga magulang na kilala rin sa kanilang bayan bilang mga public school teachers. Kaya umuwi na lang siya sa kanilang boarding house at nagpahinga. Nakalimutan na niyang makapunta sa school library na madalas niyang tambayan tuwing vacant period. Naabutan pa niya ang kanyang kaboardmate na si Hector na naghahanda na sa kanyang duty sa ospital. Oh, Aldo, nakasimangot ka. Nasabon kasi ako ng school head namin o yung Dean of Student Affairs namin. Normal. Ano ba kasing masama sa pagsama-sama sa rally? Ay, mga kabataan nga naman. Branded kasing makakaliwakan yan kung sumasama ka sa mga rally-rally na yan. Mag-concentrate ka na lang kasi sa pag-aaral mo. Ano pa nga ba? O sige, alis na ako ha. Night duty kasi ako ngayon sa ospital. Mag-medic na lang kaya ako. Hala, wag. Nakakapagod. Saka mapupuyat ka lang. Sige, malapit lang ang boarding house ni Aldo sa university. Nilalakad lang niya ang pagpunta sa school. Bilang political science student, active din ang kanilang department sa pag-facilitate ng mga debates and political forums sa school, maging sa lungsod kasama ang ibang political students sa ibang pamantasan. Election period na at may nakatoka sa kanyang mga election campaign materials sa sinusuportan nilang mga politiko. National presidential elections, kaya aktibo na naman ang iba't ibang political parties. Silang mga political student leaders ang kadalasang kinakontak ng mga local chapters sa mga political parties upang magpatulong sa kampanya. May pondo ang presidential candidate at nangunguna sa survey. Nakatoka siya sa pag-research ng political career nito. Ngunit dahil na rin sa warning ng school head o Dean of Student Affairs, kailangang maglaylo muna siya. Consistent dean's lister pa naman siya. Kailangang iset aside muna niya itong racket na pinagkakakitaan niya. Pati na rin ang paggawa ng mga jingle sa radyo
at strategies o political points para matiyak ang panalo nila. Sigurado ka bang ayaw mo na, Aldo? Oo, Hector. Ikaw na lang ang bahala sa mga election campaign materials na yan. O, di mabuti. Malaking tulong na rin ito sa aking pamilya. Bakit ba kasi umayaw ka? Busy kasi ako sa pag-aaral. Hindi ko na yan maasikaso. Kasi parating na ang final exams namin ngayong summer. Maraming salamat, Aldo. Kailangang manalo ang kandidatong ito sa eleksyon. Ginugol ni Aldo ang summer classes niya na walang istorbo sa politics. Kaya kumalma na ang pagbabantay sa kanya ng dean. Tungkol nga pala sa napatalsik na estudyante sa university. Ito ay kanilang senior officer sa Pulsci Department. Lumipat ito sa mas malaking university at balita niya ay gagraduate na rin. Siya naman ay 1 taon pa ang itatagal sa school upang makatapos at makuha ang pinakamimiting diploma. Balak din niyang mag-law proper o maging Juris Doctor upang makatulong sa mga mahihirap o kaya maging pro bono lawyer kung papalarin. 1 taong ka pa pala sa university, Aldo. Oo, Hector. So far so good. Maayos naman nga ang pakikitungo sa akin ni Dean. Wala nang hindi na ako nagsasasali sa mga rally. Good boy. Yan naman talaga ang dapat. Mabuti nga yan para mas pagigyan mo pa ang pag-aaral. Ako kasi, hindi ko lang talaga linya ang political science na yan. Yan pag-aabugas siya. Mas okay na sa akin sa medical field. Bahala ko rin tapusin ang aking pre-med. Sana maisingit ko sa trabaho ko. Maganda ang plano mo, Hector. Maraming ino-offer na scholarships ang gobyerno. Mag-inquire ka lang at check na merong nakalaan para sa'yo. Naway na gusto nyo ang inilahad na kwento at magsilbing inspirasyon upang makagawa lagi ng kabutihan para na rin sa ating mga taga-subaybay. Maaari din kayo mag-share ng mga kwentong naging bahagi na ng inyong buhay dito sa Boarding House Story.